Dumating sa libingan si Ibarra na lulan ng isang karwahe. Pumasok siya sa libingan kasunod ang kanyang matandang alila. Si Kapitan Tiago po ay nangakong siya raw ang magpapagawa ng nitso, kaya't nilagyan ko po ng krus at tinaniman ng mga bulaklak. Hindi makita ng matanda ang krus, kaya't lumapit sila sa tagapaglibing. Masasabi po ba ninyo kung alin ang libing na may tandang krus sa dako roon? Sinunog ko ang krus. Ito ang utos ng kurang malaki, si Padre Garrote. Nasaan ang patay? Ilang buwan na po ang ipinahukay sa akin ng kurang malaki. Ilipat ko raw po sa libingan ng mga Tsino. Umuulan noon at totoong mabigat kaya... Biglang dinaklot ni Ibarra ang lalaki sa magkabilang bisig. At ikaw ay sumunod? Ginoo, huwag kayong magalit. Hindi ko inilibing ang patay sa libingan ng mga Tsino. Iniisip kong napakababa ang mapasama sa libingan ng mga Tsino, kaya't inihagis ko sa lawa. Umalis na parang baliw si Ibarra sa libingan. Lumakad siya kasunod ang matanda. Mabilis ang kanyang lakad na palabas ng bayan. Nakita niya si Padre Salvi na nakasombrero at may hawak na bastong may puluhang garing. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Wala, hindi ako ang may sala. Ang gumawa nooy si Padre Damaso. Biglang binitawan ni Ibarra ang paring napaluhod at umuwi na siya sa kanyang tahanan. Isang matandang lalaki ang malimit makitang palibot-libot sa mga lansangang waring walang tiyak na patutunguhan. Kilala siya bilang Don Anastasio, na lalong kilala na Pilosopo Tasio. Sa mga mangmang, siya'y Mang Tasio o Baliw. Mayaman ang kanyang ina. Siya'y pinag-aral sa Colegio de San Jose. Dahil sa katalinuhan, pinatigil siya ng ina sa pag-aaral sa pangambag makalimot siya sa Diyos. Pinili niya ang mag-asawa kaysa sundin ang ina na magpari. Hindi pa man natatapos ang 1 taon, nabalo siya at naulila. Itinuon na lamang niya ang sarili sa pagbabasa ng mga aklat hanggang sa pagbabayaan niya ang kanyang mga minanang kayamanan. Nang hapong iyon ay may nagbabantang sigwa. Matatalim na kidlat ang gumuguhit sa langit. Nalimutan na niya ang mahiwagang pakawala ng maputing bungo ng kanyang mahal na asawa na itinago niya sa ilalim ng tuyong damo sa paanan ng krus. Tila masaya kayo, Don Anastasio. May balak pa yata kayong maligo. Higit doon, ang hinihintay ko kapag gumuguhit ang matatalim na kidlat at kulog na maaaring pumatay ng mga tao at makasunog ng bahay. Bakit hindi pa ninyo hilingin magunaw ang mundo? Makakabuti nga ito sa lahat, sa inyo at sa akin. Iminungkahi ko sa bawat kapitang bumili ng panghuli ng kulog. Ako'y pinagtawanan at sa halip ay bumili ng bomba, kuwitis at mga paputok at bumayad pa. Sa pagpapatunog ng mga kampana, gayong natuklasan na marurunong na lubhang mapanganib tugtugin ang kampana kapag may unos. Nagtungo sa simbahan si Mang Tasio. Nakita niya ang 2 sakristan. Ang isa'y magsasampung taong gulang at ang isa'y magwawalo naman. Sasama ba kayo sa akin? Ipaghahanda kayo ng masarap na hapunan ng inyong ina. Ayaw po kaming paalisin ng sakristan mayor. Pagkatapos daw po ng 8 at saka kami makakauwi. Nihintay rin po namin ang sahod upang may magasta si ina. Patungo sa kampanaryo ang magkapatid upang dupikalin ang kampana para sa mga kaluluwa. Kaya't nagbilin si Mang Tasio sa kanila. Mag-iingat kayo, huwag kayong lalapit sa kampana kapag kumikidlat. Lumabas ng simbahan si Tasio at nagtuloy sa mga kabayanan. Nagtuloy siya sa bahay ng mag-asawang Don Filippo Lino at Ginaang Deodora Viña. Magiliw na sinalubong siya sa mga mag-aasawa at ikinwento nagtungo sa libingan ni Don Rafael si Ibarra.
nagkibit lamang. Hindi ba ninyo dinaramdam ang nangyari sa kanya? Bakit hindi? Isa ako sa 6 na taong nakipaglibing. Ako'y hindi kasang-ayon sa pagsasalin ng kabantugan. Kung sakaling iginagalang ko ang ama ay dahil sa karangalan tinamon ng anak at hindi ang anak dahil sa karangalan tinamon ng ama. Ang sino'y marapat magtamo ng parusa o gantimpala ukol sa kanyang ginawa at hindi dahil sa ginawa ng iba. Napabatid ni Aling Doray na hindi nagpamisa si Mang Tasyo patungkol sa namatay na asawa. Ipinabatid ni Ginoong Filipo na si Mang Tasyo ay hindi naniwala sa purgatorio. Mabuti ang purgatorio sapagkat naalala ng mga buhay ang mapatay at naguudyok sa mga tao upang mamuhay na mabuti. Ang tanging nakapagpapasama ay ang mga pagpapakalabis. Ang purgatorio ay hindi nabanggit ni Moises at ni Hesukristo at wala rin ito sa Biblia at sa Santong Ebanghelyo. Noong unang panahon, batid ng mga Kristiyano makaharap nila ang Diyos. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos, ngunit ako'y nakahanda sa kanyang anumang ihatol. Ako hindi makapaniwalang tanging mga Katoliko lamang ang makakaligtas. Tumindig si Mang Tasyo at maya-maya't nanaog at tinungo ang lansangan kahit hindi tumitila ang ulan. Matatalim na kidlat